Kamusta pong muli mga kababayan, mga katambay, nagbabalik po inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng mundo, tayo naroon mga kababayan. Naway maingatan po tayo. Ito po mga katambay, komentuhan po natin, nag-release po ng kanyang pahayag, ang ating Vice President mga katambay. At talagang siya na mismo, hinamon niya po, at talagang gusto niya ipakita po sa taong bayan na siya ay walang itinatago kahit po siya tamnan ng napakaraming issue, korupsyon at kung ano-ano pa, lalo sa kanya sinasabing health condition daw, yung kanyang health condition, kung ano-ano po ang ginagawang paratang sa kanya. Ito po, talagang tahasan niya po sinabi sa lahat po ng nanunungkulan po sa gobyerno, lalong-lalo po sa Office of the President, Office of the Vice President, sa institusyon ng Senado at Kamara, at sa mga LGUs mga katambay, basta taong gobyerno. Hinamon niya po, unang-unang paghamon niya ay magpa-drug test na po ang lahat para malaman po na walang itinatago po sa taong bayan ang mga halal ng bayan, lalong-lalo sa illegal na droga. Di ba? At marami pa po siyang pahayag mga katambay, mga kababayan. Pakinggan po natin ang kanyang mga pahayag at komentuhan po natin. Umpisa na po natin. Sinabi nila, ako daw ay krung-krung. Ako daw ay baliw. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Psychological test? Kahit ano yan. Neuropsychiatric test? Kahit anong pang test yan. Gagawin ko yan. Dagdagan ko pa ng drug test. Pero dapat magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, Tama. sa Office of the Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, Tama. sa lahat ng opisina ng House of Representatives, Tama. sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Dalawa lang yan, mga kababayan. Ibigay namin ang mga pangako namin sa inyo noong nangangampanya kami. Tama. At papakita namin sa inyo na matino kami. Tama. Magpapadrug test kaming lahat. Okay. Simulan namin sa Office of the Vice President. Ayan mga tama, yung pambungad ng Vice President, napakaganda po, di ba? Talagang yung hamon niya po, para wala pong itinatago sa taong bayan dahil nga po laganap ang korupsyon sa ating bansa. Talamak na talamak po, natuklasan po ng Vice President yan na halos lahat ng ahensya ng gobyerno natin ngayon, institusyon po ng Senado at Kamara, di umano, lahat po ay mayroon pong taglay-taglay at tinatagong korupsyon sa bayan. At lalo-lalo po ang issue ng droga, di ba? Laganap kasi ang droga sa ating bansa, number one. Di ba? Hindi po mapuksa-puksa dahil meron yata ang pumoprotekta at gumagamit po yata ng droga sa mga lingkod bayan sa ating bansa. Ngayon po, talagang tahasang hinamon ng Vice President, pangungunahan po niya ng kanyang opisina. Pangungunahan ng kanyang opisina, Office of the Vice President. Lahat na nagtatrabaho sa Office of the Vice President, kauna-unahan siya na magpapatest po sila lahat sa Office of the Vice President. Ganon din po ang kanyang hamon sa lahat sa lahat po ng sangay ng gobyerno, lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, magmula sa Presidente, Vice, Senado, Kongreso, at lahat sa LGUs, pati mga empleyado nito, kailangan na magpa-drug test mga katambay. Matindi. Gagawin kaya ito? Kaagat kaya sa hamon ang opisina ng Presidente? Haharap kaya sa hamon ng Vice President? Dahil nga po mga lingkod bayan ito. Kung ano-ano kasi ang ginagawa niyong akusasyon sa Vice President. Kung ano-ano po tinatanim yung issue na ginagawa niyong magnanakaw ang Vice President. Ngayon, siya naman ngayon na naghahamon sa lahat. Lalo-lalo sa opisina ng Presidente, opisina ng institusyon ng Senado at Kamara. Yan, mga congressman, ang dami niyan. Ang dami ring senador, 24 yan. May mga empleyado yan. Di ba? At painggan pa po natin ang iba po niyang pahayag pa, mga kababayan.
Aking mga kababayan na nandyan po sa Veteran Center sa Quezon City at nandito po online sa social media. Nagpapasalamat po ako sa inyong suporta sa akin at nagpapasalamat po ako sa pagprotekta nyo. Unang-una po kay Yusek Zulaika Lopez at sa lahat po ng mga personnel ng Office of the Vice President. Lalong-lalo na po bukas dahil meron na naman pong hearing doon sa House of Representatives na ang Committee on Good Governance. Nagpapasalamat din po ang pamilya ni Yusek Laika Lopez, lalong-lalo na ang kanyang ina na si Nina Tanglao, sa inyong tulong sa kanyang anak, sa inyong pagbabantay sa kanya. Alam po natin, malaki po yung trauma na pinagdadaanan niya ngayon. Minsan po nakakahawa dahil po sa harassment and threat to her life. Tama. Alam ko po, busy po kayo lahat. Lahat kayo kailangan maghanap buhay dahil mahirap ang buhay ngayon. Tama. Pero nandyan kayo para magpakita at magbigay ng suporta sa akin at sa opisina ng Vice President. Kayo na lang kasi Gusto ko lang sa tama ipaalala sa ating mga kababayan na ayaw natin ng kaguluhan. Tama. Na tayo ay may karapatan sa peaceful assembly. Tama. At tayo ay may karapatan na magsalita. Tama. Kung ano yung nararamdaman natin at gusto nating makita mula sa ating gobyerno. Right. Ang gusto natin makita ay genuine public service. Tama. Yun ang tama. Kung maalala nyo po, hindi ako sumama o sumali kahit sa anumang panawagan ng pagtanggal sa Pangulong Marcos sa kanyang pwesto. Bumisita ako sa rally ng Kingdom of Jesus Christ sa Bonifacio noon dahil nakiramay o nagkipagsimpatiya ako sa kanilang nararamdaman at hirap na pinagdadaanan. Ang lagi kong panawagan sa taong bayan ay hingin, idemanda sa gobyerno na ibigay nila ang serbisyo na karapat-dapat para sa mga Pilipino. Tama. Simulan na natin sa mga campaign promises. Dapat po, pag ang politiko ay nag-promise na magbibigay ng 20 pesos per kilo na bigas. Tama. Dapat ay tinutupad yon. Yun. Dahil binoto ka ng mga tao base sa mga sinabi mo. Tama. Base sa mga kampanya mo. Pangako. Kaya dapat binibigay yan lahat. Kung ano man ang sinabi ng isang tao, ng isang politiko, ng isang kandidato sa entablado, dapat nakikita yan ng taong bayan. At higit pa, dapat ang nakikita natin. Tama. Hindi tayo dapat naghihirap, hindi tayo dapat pinapahirapan, kundi dapat nagpapakitang gilas ang ating gobyerno na sila ang pinakamagaling pagdating sa hustisya at karapatan ng mga mamamayan at kabutihan, kaunlaran at peace, kalinaw, kapayapaan sa bayan. Ulitin ko,
dapat hinihingi natin sa ating pamahalaan ang karapat-dapat para sa isang maunlad at mapayapang lipunan. Mga kababayan, nararamdaman ko kung ano yung matagal nyo nang nararamdaman. Sinubukan ko na magtrabaho ng maayos sa Department of Education dahil yun naman ang aking pangako sa inyo. Ginamit ko ang pangalan ko, Sara Duterte, Inday Sara Duterte. Sabi ko sa inyo, trabaho, edukasyon, mapayapang pamumuhay. Pero, anong nangyari? Binastos ang budget, ang Department of Education. Hindi ko na kailangan magbigay ng ebidensya. Nakikita nyo sa General Appropriations Act, simula sa NEP, papunta sa GAB, papunta sa BICAM, papunta sa batas. Nakikita natin yon. Dapat hinihingi natin na matino ang mga namumuno sa atin. Sinabi nila, ako daw ay krung-krung. Ako daw ay baliw. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Psychological test, kahit ano yan, neuropsychiatric test, kahit anong pang test yan. Gagawin ko yan. Dagdagan ko pa ng drug test. Pero dapat, magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Diba? Ano pang test ang gusto niyong idagdag ko? Wala na kayong mapuna sa akin. Pinagtatakpan ninyo ang mga kakulangan ng pamahalaan. Ako ang ginagawa ninyong punching bag para hindi napapansin, nakikita, naririnig ng mga tao ang kalokohan, ang korupsyon, at ang katiwalian na ginagawa sa gobyerno. Magpa-drug test tayong lahat. Yan, napakaganda. Sa harap ng taong bayan. Yun ang tama. Dalawa lang yan, mga kababayan. Ibigay namin ang mga pangako namin sa inyo noong nangangampanya kami. Tama. At papakita namin sa inyo na matino kami. Tama. Magpapadrug test kaming lahat. Yan. Simulan namin sa Office of the Vice President. Yun ang napakaganda. Malapit na halalan. Magkakaalaman. Drug test. Yan na. Yan ang magandang hamon. Ayaw nila tayo tigilan. Dahil hindi tayo sumusunod sa kanila. Hindi tayo nabibili ng pera. Tama. Ano pa ba ang kailangan ng isang taong sanay na sa hirap na wala na siyang ibang alam kundi ang maging mahirap dahil hindi niya nakikita ang hustisya mula sa gobyerno? Tama. Mabibili mo pa ba yan? Hindi na. Dahil ang tao sanay sa hirap. At mali yun. Mali yun. Na ang taong bayan
ay naghihirap. Tama. Mga kababayan, ulitin ko ang aking pagpapasalamat sa inyong suporta, sa inyong pagprotekta, at lalong-lalo na sa inyong pagmamahal. Nararamdaman ko yon. Mahal ko kayong lahat. Mahal ko itong bayan natin. Wala na po tayong ibang bayan. Tama, wala tayong ibang bayan. Hindi po tayo mga politiko at mga mayayaman na meron pong bahay kung saan-saan. Sa Australia, sa Singapore, sa Amerika, Tama. sa Spain, sa Europe, kung saan-saan ang mga bahay nila. Napakadali sa kanila na talikuran Ang Pilipinas. ang bayan. Tama. Pero tayo, saan tayo pupunta? Sa mga probinsya lang natin. Sa Samar, sa Leyte, sa Cebu, sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros Oriental, sa Negros Occidental, sa Panay Island, sa Mindanao, sa Luzon. Tama. Doon lang tayo makakapunta, makakauwi kung magulo ang bayan. Sila, maraming Pero bahay. ang mga mayayaman at mga politiko, Sandamuhan iiwanan ng bahay. lang tayo. Tama. Nangyari sa Kaya Ukraine mga yan eh. kababayan, paniguraduhin nyo na hinihingi ninyo sa gobyerno kung ano yung karapat-dapat para sa ating lahat. Drug test. Hindi lang karapat-dapat para sa mga politiko at mayayaman. Tama. Nagpapasalamat po ako at paalala po ulit sa inyong lahat, peaceful assembly Peaceful assembly. sa ilalim ng freedom of speech Tama. Freedom ang of speech. ating hangad. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan po mga kababayan, napakaganda po ng pahayag ng ating Vice President. Ayan, dahil po talagang tama lahat ng sinabi niya mga kababayan. Una-una, di po ba? Yung mayayamang politiko, may mga bahay sa Australia, di ba? Sa Asia, di ba? May bahay sa kung saan-saan, sa Amerika, di ba? Sa Canada, sa Europe, di ba? At syempre sa Asia nga, napakarami lang bahay. Pwede silang lumayas, lumipat pagka may problema na at gulo ang ating bansa. Madali nila tayong iwanan dahil sa dami po ng pera nila at ari-arian. Karamihan po mga politiko sa atin, kahit congressman, may mga ari-arian na po sila sa labas ng bansa. Samantalang ang mga Duterte, tanging nasa probinsya lang ang ari-arian mga katambay. Katulad po ng dating Pangulong Duterte, nasa probinsya lang ang kanyang tahanan. At siyempre po, meron siyang mga maliliit na tahanan din po kahit papaano sa Luzon. Lalo po ang Vice President, nasa probinsya lang po din ang kanyang tahanan. At siyempre po, pansamantala lang siyang naninirahan sa Luzon, sa NCR dahil siya po ay Vice President. Kaya nag-uopisina po siya sa Luzon. Kaya po, napakaganda po ng hamon ng Vice President. Dahil unang-una, kung talagang tapat kang maglingkod sa bayan, wala ka sana itinatago sa bayan sa mga Pilipino. Unang-una, ano ba? Ikaw ba'y may tinatagong sekreto? Lalo sa illegal na droga, na bawal po ang droga sa buong mundo at lalo po sa ating bansa. Hindi tinatangkilik ang droga kailanman. Kaya panahon na po. Pangunahan nyo po, tama po yan, Vice President, pangunahan nyo ng buong opisina nyo. Wala pong exempted dito. Gawin nyo po lahat at makikita po natin kung sino po ang walang itinatago, kung sino ang susunod sa inyong hamon. Kasi lahat po ito magmula po sa lahat ng sangay ng gobyerno, pati po sa mga justice system natin, sa Supreme Court, sa lahat ng korte ng bansa, kailangan magpa-drug test din po ang mga Supreme Court natin, yung mga justices, mga abogado, mga huwes, piskal, wala pong exempted basta taong gobyerno ka. Di ba? Hanggang LGUs,
hanggang kapitan, hanggang konsyel ng barangay, pati barangay tanod, kailangan ipa-drug test na po yan. Lahat. Dahil para magkaalaman na ang naglilingkod sa atin ay walang halong bisyo, numero 1, droga. Kaya napakaganda po ito. Ano kaya isasagot ng palasyo? Ang isasagot kaya ng palasyo, kailangan imbestigahan dahil may threat ang buhay ng Pangulo. Hahanapan na naman nilang question, butas, at maraming alibay. Ayan. Napakarami po kasi nagmamagaling, lalo po sa institusyon ng Kamara at Senado. Meron pang isang Senate President na nagtuturo pa, tinuturuan pa ang Vice President. Ayan. Umpisahan mo na, Senate President. O, Speaker of the House, umpisahan nyo na ngayon. Magpa-drug test na rin po kayo. 24 na senador kasama ang mga naglilingkod at nagtatrabaho sa Senado, magpa-drug test. Ayan. Sundin nyo ang hamon ng Vice President. Ang Vice President ay hindi lang po drug test ang gagawin niya. Lahat ng klaseng test na sinasabi nyo siya grong-grong o may depresya. Ayan, magpapadrug test siya. Hindi lang drug test, marami pang test. Di ba? At napakaganda po nito yung kanyang pahayag, lalo po sa mga promises, sa mga pangako ng mga politiko sa atin, gada kampanya, gada halalan, napakarami nilang pangako na napakaganda, pero never pong natutupad. Kauna-unahan na po ngayon ng Pangulong Marcos. Yung pangako niya na para sa mahihirap, para sa mga middle class, sa mga mahihirap nating kababayan, yung pinangako niya, kampanya niya na 20 pesos na kilo ng bigas, hanggang pangako lang. Wag na tayong papayag sa mga ganyan. Mangangako ang politiko, pero hindi nila tutuparin pag sila'y nanalo na. Walang kwentang politiko yan. You know? Sana ginagawa mo yan. Kahit sabihin mo hindi mo makaya ang 20 pesos. You know? Kahit sabihin mo na 30 pesos pero buong Pilipinas merong mabibili, hindi lang sa Kadiwa. Limitado lang yan. Di ba? Kasi pangako mo yan eh. Kaya ka nga binoto ng bayan dahil nagustuhan yung iyong pangako. Pero ano nangyari? Hanggang Kadiwa lang pangako mo. Buong Pilipinas, mahigit 100 milyon ang umaasa at kumakain ng bigas. Pero never mong natupad. Magtatatlong taon na ang iyong pangako. At sobra-sobrang korupsyon ang nakita ng Vice President sa kanyang panunungkulang bilang Vice President. Dahil ano po ang ginagawa? Pagtatakip. Tama ang Vice President. Pinagtatakpan po ng administrasyon natin ngayon, ayon sa Vice President, ang kanilang mga anomalya, ang kanilang pandarambong, di ba? Ang pagnanakaw yata nila sa kabangyaman para ito'y matakpan, lalo-lalo ang kapalpakan, ang mga promises na hindi natupad, para lang ito'y mailihis at hindi maipokus sa gobyerno natin ang napakalaking korupsyon at kapalpakang mga promises na hindi natutupad. Lalo-lalo na siyempre magmula sa opisina ng Presidente, institusyon ng Kamara at Senado, napakaraming nangungumisyon dyan at napakaraming mga dagdag bawas sa pondo ng bayan. 2 tao ang nagsisimula. Para mapagtakpan ito, malihis ang issue, kailangan mong gawing punching bag ayon sa Vice President. Ginagawa siyang punching bag para lahat ng kapalpakan, korupsyon na ginagawa nila ayon sa Vice President ay sa kanya mapunta ang issue. Di na yun, magtatatlong taon na. Inumpisahan siyang bakbakan ng bakbakan. 2022, magto-2025 na. Hindi pa rin sila makamove on sa confidential fund. At hindi pa rin sila makamove on sa impeachment. Nahandun pa rin sila, mga katambay. Kaya dito po, sa pahayag po ng ating Vice President, malinaw na talagang walang itinatago ang Vice President. Ang tanging hangad lang niya sa ating bayan ay makapaglingkod ng maayos at tanging pangarap niya sa ating bansa ay maging mapayapa ang ating bansa. Lalo-lalo na po magandang buhay sa mga mahihirap sa atin, yung makabili man lang sana ng maginhawang presyo na abot kaya natin sa liit ng kinikita natin. At syempre po, ayaw po rin ng ating Vice President na kaguluhan. Gusto niya ay peaceful. Kailangan din po ang gusto ng Vice President ay maging ang batas ay nasusunod sa ating bansa. Wag mong kitilin
ang kapayapaan, ang freedom of expression, freedom of speech, wag na wag po sanang makitil. Wag sanang abusuhin ng batas ng ating saligang batas. Ayaw din po kasi ng Vice President na magkagulo ang bansa dahil napakahirap po kasi magulo ang bansa. Yung pinaghirapan po kahit papaano na pinaghirapan po na napakalaki na paghihirap na ginawa ng dating Pangulong Duterte, pagka kasi nagkagulo ang ating bansa, mababalik tayo sa simula, sa zero. Unang-una, maglalayasan yung mga natitira sa ating mga negosyante, yung mayayaman natin, maglalayasan yan, iiwanan tayo niyan. Dahil marami silang pera, kaya nilang dalhin ang kanilang pera kahit sa ibang bansa. Malulugmok ang ating bansa, mga katambay. Sana kung gagawing mabilisan within 12 hours tapos na sana ang pag-aaklas. Okay 'yon. 'Di ba? Sa loob lang ng 12 hours o 24 hours tapos na. Napalitan na. Wala nang gulo. 'Di ba? Yung biglaan. 'Yun napakaganda noon. Yung biglaan lang, bibiglain mo na mawawala sa pwesto. Pero dito mga katambay, alam nyo po yung logic dito, kaya naghahamon. Magiging peaceful kasi magiging peaceful ang pagpapaalis sa taong gobyerno. Ano logic dito? 'Di ba? Ano ang magandang ginawa ng Vice President dito sa kanyang paghahamon? Pag kasi dito lumabas at talagang lumabas ang pamilya ng Pangulo, ang Pangulo, ang kanyang pamilya, mismong siya lumabas na positive siya sa droga, napakalaki po ng posibilidad na matanggal siya ng walang gulo. Walang gulong mangyayari, matatanggal siya dahil yan ay labag sa batas na magkaroon po tayo ng presidente na gumagamit ng droga. Itama niyo po si Kamanong. Kung mali po si Kamanong na sinasang-ayunan ng batas na ang presidente ay gumagamit ng mga illegal. Di ba? Kaya po dito sa hamon ng ating ng Vice President, napakagandang hamon po ito. Kasi kailangan patunayan ng isang presidente ng Pilipinas yung mga paratang sa kanya na magtatatlong taon na about sa paggamit ng illegal na droga. Pati ang kanyang asawa, meron pang mga anak na sinasabi at meron pang mga kaibigan na sinasabing grupo raw ng Voltes 5. Nakatambay. Yung sinasabing may code pa ng white shirt, karamihan dyan ay taong gobyerno. Kailangan din nila magpa-drug test. Kaya marami po dito may impeach o matatanggal sa serbisyo. Lahat magiging peaceful, walang gulo dahil drug test lang ang gagawin pag napatunayan ito. At napaaganda ng hamon ng Vice President, hindi magiging pribado ang pagpapadrug test. Ipakikita po sa sambayan ng Pilipino. Kaya wala pong mangyayari ditong takipan, mga katambay. Sa publiko po, gagawin ng Vice President. Uumpisahan niya yan. Ipakikita sa publiko ang tamang pagpapadrug test. Napakabilis pong lumabas ang result niyan. Lalo sa drug test. High-tech na po tayo ngayon. Hours lang yan. Ilang oras lang yan. Lalabas na ang resulta. Kung ikaw ay positive o negative sa droga. Mga katambay. Kaya dito, malalaman natin ang sagot. Napakarami nagtatrabaho sa Malacanang, mga katambay. Napakarami. Malalaman po dyan kung sino mga positive sa hamon ng Vice President. Ganon din po sa institusyon ng Kamara at Senado. Napakarami po empleyado dyan. Napakarami nagtatrabaho sa gobyerno. Mga congressman pa lang, representative, 300 plus na kasama speaker. Unahin po sana ang malalaking ulo. Unahin ang malalaking ulo sa gobyerno. Pangulo, mauna na kasi Vice President eh. Tapos malalaman natin masusunod hanggang Supreme Court, Chief Justice, kailangan po magpa-drug test. Lahat, unahin na po yung mga sinasabing ang ating 4 na sangay ng gobyerno o 5 sangay ng gobyernong matataas, di ba? Sa Supreme Court,
sa presidente, vice president, senate president, itong House of Representatives at Supreme Court. Yang 5 na yan. Yan ang magandang mauna. Yung mga ahensya na yan, mga katambay. Napakaganda nito. Kaya dito po sa pahayag ng Vice President, magkakaalaman na po rito kung sino ang tunay na naglilingkod sa bayan na malinis. Walang itinatago lalo sa bisyo. Dahil alam na po ng Vice President na napakakurap ng ating bansa nung pumasok po ang bagong Pilipinas. Nakita niyo po ba? Hindi nga sinasagot ang mga issue na binato ng Vice President na mga korupsyon dahil kumpleto siya. Hindi magsasalita ang Vice President nang wala siyang hawak na ebidensya. Lalo sa First Lady. Binanatan niya ng First Lady about sa mga pera na gumagamit ka ng pera ng taxpayer. Hindi ka naman halal ng bayan. Kung magwaldas ka at kumuha ng pera sa mga ahensya ng gobyerno, ayon sa Vice President. At ganun din yung pinasabog niya. Sa napakalaking korupsyon nakita niya sa speaker, mga katambay. At nakiisa pa sila sa makakaliwang grupo, sa Makabayan Black, para pagplanuhan ang Vice President sa ikasisira nito at ikababagsak. Di ba? Kaya dito po mga katambay, natutuwa po ang inyong lingkod. Masaya po si Kamanong, masayang-masaya ko dito sa ginawa pong aksyon, hamon ng ating Vice President. Sa lahat, walang exempted, sa lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, kailangan magpa-drug test na. Kaya yung sinasabi ko sa inyo mga katambay, di ba? Ano sinasabi ko? Kahit nung mga nakarampa, pag naging presidente ang ating Vice President, yung sinusulong ni Pulong na maging batas ang drug test sa buong taong gobyerno. Matutupad po yan at magiging batas pag ang Vice President ang naging presidente. Tama po yun. Di ba? Dahil walang itinatago ang mga Duterte. Naglilingkod sila para sa bayan. Mahal nila ang Pilipinas. Dahil unang-unang Pilipinas lang ang tanging bayan ng mga Pilipino. Hindi ng mga mayayaman, ha? Katulad po ng mga Duterte. Mga halal ng bayan, politiko, naglilingkod. Pilipinas lang ang kanilang tahanan. Probinsya lang. Nasa probinsya, nasa Luzon. Wala silang mga bahay na pinagmamalaki sa labas ng bansa. Nagpupunta lang sila sa labas ng bansa para mamasyal. Hindi para manirahan at bumili ng mga ari-arian doon. Hindi katulad ng mga politiko natin ngayon na napakayayaman. Ang mga Marcoses lang, kung hindi nagkakamali ang yung lingkod, napakaraming bansa na mayroong ari-arian ng Marcos. Mga katambay, sa Amerika pa lang, sa Estados Unidos, napakarami nilang ari-arian. Di ba? Huwag na tayong lumayo. Sa Hawaii pa lang, sa Hawaii, may mga ari-arian sila. Mas malapit sa Pilipinas. Huwag na natin dalhin doon sa pinakamalaking Amerika. Part din naman ng Amerika ang Hawaii. State din yan eh. Pero yung sinasabi ko nga, talaga yung mga politiko, totoo po ang sinasabi ng Vice President. Napakaraming ari-arian yan na pwede tayong takbuhan yan. Pagka nagkaproblema ang ating bansa, nagkandalechi-lechi na, unang mawawala yan, mga politikong maraming kayamanan at ari-arian sa labas ng bansa. Kasi nangyari po yan eh. Nangyari po yan sa Ukraine. Lahat po ng mayaman doon at oligarko, nagkawala po. Naglayasan sa Ukraine. Excuse me po. Naglayasan mga kababayan. Ang natira lang doon, yung walang ari-arian sa labas ng bansa at walang kayabanan ang naiwan sa Ukraine. Di ba? Ganon din ang mangyayari sa ating bansa. Kaya ang mga politiko natin, hindi makabayan yan. Yung mga nagpupundar ng sandamukal na kayamanan na galing yata sa kurap, galing sa pera ng bayan at nagpapayaman ng gusto at namimili pa ng mga ari-arian sa labas ng bansa. Tama ang Vice President. Hindi yan makabayan. Walang pagmamahal sa bayan yan, mga ganyang klaseng politiko. Ang minamahal lang yan, mga sarili nila, pamilya nila, at yung sinasabing kayamanan na makukuha nila, pera, galing sa taxpayer, mga katambay. Kaya makikita mo ang talagang tunay na politiko, lingkod bayan, sa panahon ngayon. Buti na lang, meron pong pamilya na Duterte na talagang nagmamahal
sa sariling bayan dahil yun lang ang itinuturing nilang bayan, bansa para sa kanila. Tayo yun. Dahil unang-una, wala tayong kayamanan, ari-arian katulad nila, lalo sa labas ng bansa. Napakaganda po mga kababayan. Napapanahon po kasi, napapanahon na po na kailangan po talagang i-push. Buti na lang po, merong isang vice president na ipinupush niya. Kung pangkaraniwan katulad lang ni Kamano ang magsasalita na magpa-drug test na kayo, hindi papatulan ito ng taong gobyerno. Pero merong isang vice president na mas higit pa, na parang sobra pa sa pagkalalaki, na sinasabing may bayag kahit siya isang babae, may paninindigan, mahal ang bansa, mahal ang mga Pilipino. Ayaw malugmok lalo sa bisyong droga ang ating bansa, krimen, korupsyon. Napakaganda. Mag-ingat po kayo at ingatan nawa po ang ating Vice President. Ilayo po sa anumang sakuna, kapahamakan. Dasal po ng mga Pilipino, lalo na inyong lingkod, si Kamanong, ang pag-iingat po at ingatan po araw-araw ang Vice President. Kailangan po kayo ng sambayanang Pilipino ng Pilipinas. Vice President Sara Duterte. Muli po mga tambay, maraming salamat po sa mga gusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. Isama po natin sa panalangin na maingatan ng ating Vice President at ang pamilya Duterte, dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Sa muli po, ingatan nawa. Bye-bye. Paalam.